The grand ballroom glittered with chandeliers filled with the scent of champagne and roses. Lahat ng mga bisita ay nakagown at tuxedo, mga mata nakatutok sa stage kung saan nakatayo si Celine Alcaraz. Parang reyna ng gabi. Mula sa gilid, nakaupo si Mia Bowen. Nakasuot ng eleganteng black gown. Hindi siya kumikilos, pero sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib niya. Sa isang sulok ng bulwagan, nakita niya si Jared Lim, hawak ang folder, at sumenyas na maghintay ng tamang oras. "Ladies and gentlemen," boses ni Celine, malambing ngunit puno ng kumpiyansa. "Tonight is not just about charity. Tonight marks a new chapter for the Barrett family." Nagpalakpakan ang mga tao. Nilingon ni Mia si Timothy Barrett na nakatayo malapit sa stage. Tahimik siya. Nakakunot ang noo. Parang hindi alam ang plano. Celine smiled wonder. 4 years? The Barretts have been known for their strength and legacy, and it is time to secure that future with the right union. Tumigil siya at ibinaling ang tingin kay Timothy. "With Timothy Barrett by my side?" Nagulat ang lahat. May bulungan, may palakpakan, may camera flashes. Napatayo si Mia, nanginginig. "Stop!" Lahat ng mata napunta sa kanya. Naramdaman niyang natutuyo ang lalamunan niya pero hindi siya umatras. "I am Timothy Barrett's wife and I'm carrying his child." Halos mabingi ang buong hall sa ingay, bulungan, hiyawan, flash ng camera. Nakita niya si Sharon Hopkins na nangingit-ngit at si Celine na nakangisi pa rin, parang inaasahan ito. "Oh, Mia!" ani Celine, kunwaring maawain. "Everyone knows appearances can be deceiving. You're clinging to a title that doesn't belong to you." Bago pa magsalita ulit si Mia, lumapit si Jared sa gitna ng stage, hawak ang folder. "If I may," malakas niyang boses. Halos magwala ang mga guard, pero pinigilan ni Timothy. "Let him speak." Jared opened the folder. "The truth has been buried for years. Mia Bowen is not just a poor orphan, as you've all been told. She is the rightful heiress of the Bowen family, a lineage once as powerful as the Barretts." Nagulat ang mga tao. "Heiress? Bowen family?" Jared continued. "Her mother, Clarice Bowen, died under mysterious circumstances, but before she passed, she entrusted her daughter's guardianship to Patricia Bowen. Mia is the only surviving direct heir." Nabitawan ni Mia ang hininga niya. "My mother? Clarice Bowen?" Tumayo si Sharon, galit na galit. "Lies! Baseless lies!" Pero Jared pulled out documents and photos. "These are certified birth records and estate papers. Mia Bowen is not just Mrs. Barrett by marriage. She has her own legacy, wealth, and power." Parang pinunit ang maskara ng lahat. Halos lahat ng bisita nagbago ang tingin kay Mia. Mula sa pangungutya, naging paghanga. Si Timothy nananatiling tahimik pero nakatitig kay Mia, halatang gulat. "Mia," bulong niya, halos hindi marinig. Lumapit si Celine desperado. "This doesn't change anything. She is weak. She doesn't belong here. Look at her. She's crying." Pinunasan ni Mia ang luha niya. Tumayo siya ng matwid, hawak ang tiyan niya. "You're right, Celine. I cried. I suffered. But that doesn't make me weak. It makes me stronger. Because I'm not just fighting for myself anymore. I'm fighting for my baby."
Palakpakan mula sa ilan sa mga bisita. Galit na sumigaw si Sharon. You will never be one of us! Barretts don't bow to anyone! Pero Jared countered. Then perhaps it's time the Barretts learn to stand beside the Bowens again. History is repeating itself. Biglang may malakas na tunog mula sa likod ng hall. Nag-crash ang isang vase at may malaking nakaitim na sumugod. May lalaking nakaitim na sumugod, dala ang kutsilyo. Mia Bowen doesn't deserve to live! Sigaw nito. Napatili ang mga tao. Agad na tumakbo si Timothy. Hinarang ang lalaki bago ito makalapit kay Mia. Naghabulan, nag-agawan ng kutsilyo hanggang sa nahulog ang armas at nadakip ang mga gwardya. Niyakap ni Timothy si Mia, hinihingal. Are you okay? Mia, nanginginig, napatingin sa kanya. Si Timothy. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang may tunay na takot ito na mawala siya. Pagkatapos ng kaguluhan, dinala si Mia sa isang private room. Naroon si Jared at Timothy. Someone wants you gone, ani Jared seryoso. And it's not just about jealousy. This is about inheritance, power, and legacy. Tumingin si Mia kay Timothy, naghahanap ng sagot. Is it true? Did you know? Tahimik si Timothy hanggang sa wakas ay nagsalita. I knew parts of it, but not everything. I didn't know you were the heiress. Lumapit siya, hawak ang kamay ni Mia. Mia, I may have failed you many times, but I won't let anyone take you or our child away. Naluha si Mia, pero ang puso niya ay naguguluhan. Can I still trust him? At mula sa sulok, may lalaking dumating. Isang matandang may baston. Matigas pa rin ang tindig. Mia Bowen. Malakas niyang boses. Finally, I found you. Lahat ay napatigil. Sino siya? Ngumitito, may lungkot sa mga mata. I am Arthur Bowen, your grandfather. Tahimik ang buong silid matapos pumasok si Arthur Bowen kasama ang 6 na binatang ipinakilala niyang mga pinsan at tagapagtanggol ni Mia. Mia, sabi ni Arthur na may bahid ng lungkot at pagmamalaki sa kanyang boses. Matagal kang nawala sa amin, pero ngayon, hindi ka kailanman mag-iisa. Ang dugo ng mga Bowen ay dumadaloy sa iyo at sa anak mo. Panahon na para bawiin mo ang karapat-dapat na para sa iyo. Napatulo ang luha ni Mia. Lolo, matagal kong inisip na wala akong halaga. Na kahit sa pamilya ng asawa ko, isa lang akong pasanin. Pero ngayon, alam ko na kung sino ako. Sharon Hopkins slammed the table. Hindi ko tatanggapin to! Ang Barrett name ay hindi kailanman ibabahagi sa isang taong kagaya niya! Ngunit tumayo si Timothy. Sa wakas ay nagsalita ng buong lakas. Enough, mother! Napatigil ang lahat. Hindi sanay si Sharon na pinapahinto siya ng anak. Matagal na kitang sinunod. Pinilit mong pakasalan ko si Mia dahil gusto ni Lola. Pero kahit hindi ko siya minahal noon, nakita kong siya ang nagbigay ng buhay at saya sa bahay na ito. At ngayon, nakikita ko kung gaano ako naging bulag. Siya ang asawa ko, siya ang ina ng anak ko, at siya lang ang mahal ko. Nagulat si Mia, nanginginig. Timothy? Celine laughed bitterly. Mahal? Ngayon lang? What a joke, Tim. Remember, you were supposed to stand by me tonight. Pero pinutol siya ni Timothy. That was a mistake. I will never repeat. Mia is my wife and no one will ever take her place. Arthur stepped forward, his cane striking the floor. Kung may duda pa kayo, lahat ng ebidensya ay nasa akin. Lahat ng ari-arian, mga dokumento at mga testamento ng mga Bowen ay malinaw. Si Mia ang tunay na tagapagmana. Tumingin siya kay Mia. Pero ang higit sa lahat,
Ang pinakamahalaga ay hindi ang yaman o ang pangalan. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan na marunong kang magmahal at magsakripisyo kahit pinapahirapan ka. Iyan ang tunay na kayamanan ng isang pamilya. Sharon's face turned pale. Wala na siyang masabi. Si Celine naman ay halos hindi makatayo sa hiya. Hindi pwede to. Ako ang dapat nandyan. Ako ang dapat maging asawa ni Timothy. Pilit ni Celine. Mia looked at her calmly. Celine, pwede mong agawin ang lahat ng material na bagay. Pwede mong ipakita ang pera at power mo. Pero ang puso ng isang tao, hindi mo yan mapipilit. At kahit kailan, hindi magiging sayo si Timothy. Napaatras si Celine. Luhaan at talo ng talo. Lumapit si Timothy kay Mia. Napaatras si Celine. Luhaan at talo ng talo. Lumapit si Timothy kay Mia. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Mia, alam kong napakaraming sugat ang naidulot ko sa iyo. Pero kung papayag ka, gusto kong simulan natin muli. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa pangalan ng pamilya ko. Kung hindi mahal kita, buong puso, buong pagkatao. Tumingin si Mia sa kanya, luha ang bumuhos sa kanyang mga mata. Sa wakas, naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Timothy, pinatawad na kita. At kung handa kang ipaglaban ako at ang anak natin, handa rin akong muling mahalin ka ng buo. Nagyakap sila, mahigpit, puno ng emosyon, palakpakan at bulungan ang umalingaw-ngaw mula sa mga bisitang saksi sa lahat. Ilang buwan pagkatapos. Mia, nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng puting damit, nakaupo sa hardin ng mansyon ng Bowen, hawak niya ang kanyang sanggol, isang malusog na batang lalaki. Ngumiti si Mia, pagod ngunit masaya. Umupo si Timothy sa tabi niya, hinalikan ang noo ni Mia at marahang hinaplos ang ulo ng kanilang anak. Hindi ko na hahayaang masaktan ka ulit. Sa pagkakataong ito, panghahawakan ko ang pangako ko. Mia leaned her head on his shoulder, habang ang sanggol nila ay mahimbing na natutulog. Wala na akong ibang hiling, sabi niya, kundi ang simpleng pamilya, ikaw, ako at ang anak natin. At syempre, ang mga Bowen na ngayon ay nasa tabi ko na. Sa di kalaunan, nakatayo si Arthur Bowen kasama ang mga pinsan ni Mia. Pinagmamasdan nila ang masayang tanawin at ramdam nila na nagsisimula na ang bagong yugto hindi lang para sa pamilya nila kundi para sa lahat. Your mother would be proud, Mia, bulong ni Arthur habang pinapahid ang luha ng tuwa. Sa paglubog ng araw, kumikislap ang gintong liwanag sa buong hardin. Niyakap ni Mia ang kanyang anak at tumingin kay Timothy. Finally, bulong niya, I found my true home. At doon natapos ang lahat. Hindi sa luha ng lungkot, kundi sa ngiti ng pag-ibig, kapatawaran at bagong simula. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Timothy at Mia. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!